Sa nakaraang episode, ay muling nakatagpo ni Siomonyob ang Underworlder na nakita niya noon sa Paris, at sa pagtatagpo nilang ito ay naganap ang matinding labanan. Sa pagpapatuloy, ay lalong nagalit ang Underworlder sa sinabi niyang ito dahil kilala siya ng kanilang lahi bilang ang kanilang mortal na kaaway. Nang makita naman ni Siomonyob ang reaksyon niyang ito, ay nagpasalamat pa siya sa kanya dahil sinabi niya na noong una ay hindi niya alam kung paano niya mahanap sila, ngunit ngayon na siya mismo ang pumunta sa kanya, ay maaari na niyang gawin ang paghunting sa kanila. Pagkatapos naman niyang sabihin ito, ay agad na nagpakawala ang Underworlder ng kanyang atake na binubuo ng maraming ahas, ngunit kasabay nito ay sinalubong ito ni Siomonyob at nakipagsabayan sa kanya. Pagkatapos naman niyang mapawalang bisa ang atake ng kalaban, ay dumiretso siya sa Underworlder at sinaksak ito ng kanyang sibat. Kasunod nito ay itinulak niya siya patungo sa pader, at dahil dito ay bumakat na siya sa pader, na tila wala ng buhay ngayon. Matapos namang makita ito ay sinabi ni Siomonyob na nadidisappoint siya sa kanya dahil hindi niya inaakala na ganoon siya kadaling matatalo. Kasunod nito ay tinanong niya siya kung yun lang ba ang kaya niyang magawa sa kanyang ara. Dahil bagamat matagal na rin siyang hindi nakikipaglaban sa kanilang uri, ay parang masyadong madali ang naging laban nilang ito. Habang nananatiling hindi ito gumagalaw ay sinabi ni Siomonyob na alam niya na hindi pa siya patay, kaya pinatitigil niya na ito sa kanyang ginagawa na pagpapatay-patayan. Idinagdagdag pa niya na alam niya na kaya nilang gamitin ang kanilang aura upang mas mapahaba pa ang kanilang buhay gamit ang kanilang aura, kaya dahil dito ay hindi sila mamamatay hanggat mayroon pa silang natitirang aura sa kanilang katawan. Pagkatapos nito ay ipinaalala niya sa kanya ang sinabi niya na ang mga tao ay mababang klase ng mga nilalang, kaya habang pinagmamasdan niya ang kanyang kalagayan ngayon, ay sinabi niya na dapat mahiya siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Matapos namang marinig ang panglalait na ito sa kanya, ay naglilisik ang kanyang mata na tinitingnan si Siomonyob, at habang ginagawa pa niya ito ay sinuri naman ni Siomonyob ang kanyang mga stats, at dito nga ay nakita niya na hindi naman ganoon kataas ang mga stats nito. Nakita rin niya ang kakayahan nito na aura searching, kaya dahil dito ay naalala niya na ang mga Underworlders ay walang mga pangalan, at sa halip ay mayroon lamang silang mga katawagan sa bawat isa na naaayon sa ginagawa nilang tungkulin sa kanilang lahi. Gaya ng Observer, Slave, Technician, Priest, High Priest, at ang Founder. At base sa mga kakayahan na mayroon sila, ay doon kinukuha ang kanilang mga pangalan. Sa mga kakayahan na mayroon ang mga ito, ang Searcher ay naka-assign na maghanap ng mga lugar na mayroong mga deposito ng aura. Matapos namang maisip ito, ay hindi na siya nag-aalala. Dahil bagamat pula ang aura nito, ay hindi naman iyon ganoon kataas, kung ikukumpara sa mga dati niyang nakalaban. Habang tinatanong pa ng kalaban na ito kung siya ba talaga si Siomonyob, ay kinumpirma naman niya ito at sinabi na siya nga. Pagkatapos ay habang nakasaksak pa ang sibat sa kanyang katawan, ay sinabi niya dito na mayroon siyang gustong malaman sa kanya, galit namang sinabi nito, na kung sa palagay ba niya ay sasagutin niya siya. Matapos marinig ang pagmamatigas niyang ito, ay muling hinawakan ni Siomonyob ang kanyang sibat, at sinimulang halukayin ang sugat nito, at habang sumisigaw pa sa sakit ang Underworlder na ito, ay sinabi ni Siomonyob na sa palagay niya naman ay sasagutin niya ang kanyang mga tanong. Kasunod nito ay tinanong niya kung ang kanilang lahi ay tuluyan ng nalipol, agad namang sumagot ang Underworlder, at tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi ni Siomonyob na itinatanong niya kung mayroon pa ba silang mga kalahi na nagtatago sa ilalim ng lupa, o ang kanilang sibilisasyon ay bumagsak na, at hindi na nakarecover pa. Idinagdag pa niya na kung ang isang searcher na katulad niya ay gumagala-gala pa, ay ibig sabihin lamang nito na mayroon pa siyang mga kasamahan. Sinabi naman ng Underworlder na ang mga tao ay masyadong mga mapagmataas. Binaliwala naman ito ni Siomonyob at nagpatuloy sa kanyang pagtatanong na sinabi na ang isa na may puting aura na nakalaban niya noon sa kanilang holy site ay nagbigay sa kanya ng kasayahan ng makalaban niya ito, kaya tinatanong niya kung mayroon pa bang ibang katulad nito sa kanilang lahi. Tila nagtataka naman ang Underworlder sa mga sinasabi niyang ito, kaya tinanong niya kung ano ang tinutukoy niya. Sinabi naman ni Siomonyob na yon ay ang nakalaban niya noon naglalabas ng puting ara. At habang inaalala niya kung ano ang pangalan nito,
ay naalala niya na tinawag nito ang kanyang sarili na High Priest. Pagkatapos naman niyang sabihin ito, ay minura siya ng Underworlder, at sinabihan na masyado siyang mayabang, idinagdag pa niya na hindi pa sila tapos. Namangha naman si Seomonyob sa sinabi niyang ito, at tinatanong siya kung totoo ba yon. Galit namang sinabi ng Underworlder na ang kanilang mga ancestor, at ang Primordial Light ay patuloy na ginagabayan sila, at bagamat ang High Priest na nakikinig sa kanilang mga salita ay namatay na, ay patuloy pa rin naman silang nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga ninuno. Habang pinakikinggan naman ni Seomonyob ang kanyang mga sinasabi, ay napansin niya na nagsisimula na itong mag-self-destruct, at habang ginagawa niya iyon ay patuloy siya sa pagsasalita, na sinasabi na ang Primordial Light ay naglabas ng isang propesya, na ang isang propeta ay darating mula sa lupaing ito, at ang propeta na ito ay pamumunuan sila sa lupain ng liwanag. Pagkatapos nga niyang sabihin ito ay nagsimulang umilaw ang kanyang buong katawan, at habang naglalabas ito ng malaking pagliwanag sa kanyang buong katawan, ay nakiusap siya sa kanilang Primordial Light na dalhin na siya sa lupain ng liwanag. At kasunod nito ay tuluyan ng sumabog ang buong katawan nito, at kasabay nito ay nagkaroon din ng napakalaking pagsabog na matatanaw na mas malaki pa sa buong Coliseum. Habang nawawala naman ang usok mula sa pagsabog, ay mapapansin na ang Underworlder ay nagkaputol-putol na ang parte ng katawan, at ngayon ay nasunog na ang buong katawan. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari dito, ay nanatili pa rin itong buhay at pagkatapos nitong buksan ang kanyang mata, ay napaungol ito nang makita niya ang isang nilalang na may puting aura sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon ay inakala niya na ito ang propeta na mumuno sa kanilang lahi, at habang pilit niyang inaabot ang nilalang na ito, ay sinabi niya na ang init na nagmumula sa aura ng nilalang na ito ay hinihimok siya na sumama na sa kanya. Pagkatapos nito ay sinabi pa niya na isama na siya patungo sa lupain ng liwanag. Nagsalita naman ang nilalang at tinanong siya kung ano ang kanyang sinasabi. Pagkatapos nito ay pinatitigil na niya siya sa pagsasalita at sinabihan na mamatay na lamang. Nagulat naman ang Underworlder sa pahayag na ito, kaya sinabi ng nilalang na yon na may puting aura, na si Seomonyob pala, na bilisan na niya at mamatay na. Kasalukuyan palang ginagamit ni Seomonyob ang kanyang amplified version ng kanyang immortality, kaya niya nagawang maiwasang tumanggap ng kahit anong pinsala mula sa naganap na pagsabog. Habang naguguluhan pa ang Underworlder sa nangyaring ito, ay tuluyan na itong bumagsak at namatay. Sa sandaling iyon ay nawawala na rin ang immortality ni Seomonyob, ay napapamura ito, at tinanong kung namatay na ba talaga ito. Pagkatapos ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano ba ang sinasabi nito na propeta, at kinakailangan pa ng Underworlder na ito na mag-self-destruct para lamang gawin ang walang kabuluhang bagay na yon. Habang iniisip naman niya ang mga bagay na ito, ay sandali siyang tumigil at sinabi na sa palagay niya, ay siya na ang pinakamalakas na nilalang sa buong universe. Pagkalipas ng ilang sandali ay tuluyan ng lumabas si Seomonyob mula sa dungeon na ito. At habang naglalakad palayo sa lugar, ay sinabi niya na sinubukan lamang niya na magkaroon ng konting kasiyahan habang nasa loob ng dungeon, ngunit napakaraming nangyari sa mga panahong iyon na hindi niya inaasahan. Naalala pa nga niya ang mga sinabi ng Underworlder tungkol sa Primordial Light, at ang propesya nito, na isang propeta ang lalabas upang pamunuan sila. Habang iniisip niya kung sino ang propeta na ito, na nagkaroon din ng spiritual awakening, ay sinabi niya na wala siyang ideya kung ano ang bagay na ito, kaya pagkatapos nito ay naalala niya noong panahon ng Underworld Wars, ay naririnig din niya ang mga ito na sinasabi ang tungkol sa Primordial Light, at ang tungkol sa lupain ng liwanag. Pagkatapos ng pag-iisip na ito ay napangiti siya, na tila ba ay pinagtatawanan ang Underworlder na kanyang nakalaban, dahil alam nito ang mga bagay tungkol sa propesya at sa Primordial Light, ngunit hindi niya alam ang nangyari sa kanilang lahi, at kung paanong bumagsak na ito. Naisip din niya na kung sakali mang dumating ang propetang ito, ay mahihirapan pa rin silang maibalik ang sibilisasyon nila, dahil nakakasiguro din siya na ang mga supply ng magic stones mula sa Final Dungeon ay naputol na rin. Base sa mga researchers ang Final Dungeon, ay binuo sa loob ng 10,000 taon, at ginamit ito ng mga Underworlder noon upang mag-ipon ng aura na nagmumula sa buong mundo. At bilang resulta ang mga Underworlders ay nagkaroon ng walang katapusang supply ng aura,
at dahil na rin dito ay nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga sarili. Iyon lamang ang tanging naging konklusyon ng mga researcher sa kung bakit gustong sakupin ng isang mas mataas na sibilisasyon na katulad ng Underworlder ang kanilang mundo, at bagamat marami pang theories may kinalaman sa kung bakit nais sakupin ng mga Underworlder ang mundo, ay hindi naman ito umaakma sa mga nangyari. Pagkatapos nito ay naisipan niya na ang mga katulad ng kanyang nakalaban, na patuloy na naghahanap ng aura, ay pag lumipas ang panahon, ay mapaparami ulit nila ang kanilang bilang, ngunit ubos sila ng maraming taon bago nila ito maggawa. Bagamat noong una ay na-excite siya na magkakaroon siya ng pagkakataon na makalaban muli ang isang Underworlder, ngunit habang nangyayari ang kanilang paglalaban, ang tangi niyang naramdaman mula sa mga ito ay ang kanilang kalungkutan at takot. Dahil kung katulad pa ito noong nakaraang Underworld Wars, ay agad na itong tumawag ng kanyang mga kasamahan upang humingi ng tulong sa kanila. Ngunit ngayon ay hindi niya ito ginawa kahit nalalapit na siya sa kanyang kamatayan. Kaya dahil dito ay napagtanto niya na marahil ay kokonti na lamang ang bilang ng mga ito, kaya wala na siyang choice ng mga panahong iyon, kundi tanggapin ang kanyang kamatayan. Habang naglalakad na siya palayo sa lugar na ito ay napapamura pa rin siya, dahil nadidisappoint pa rin siya sa nangyaring labanan nila, at dahil nawasak na rin ang loob ng dangyon na ito, ay napagnagpasyahan niya na umuwi na lamang, dahil wala na rin siyang magagawa sa lugar na ito. Matapos naman siyang makaalis sa lugar na ito, ang portal na dati ay kulay rosas, ay biglang naging kulay pula. At sa loob nito ay nagsalita ang isang nilalang, at sinabi na sayang, dahil bagamat nawala ang isa nilang searcher, ay mas nakakapanghinayang para sa kanya na namatay ang isa nilang hinog na Zadron, na handa na sana nilang i-harvest. Habang sinasabi pa niya ito, ay dinagdag pa niya na okay lang din naman iyon, dahil hindi lang naman ito ang lugar na makakahanap sila ng aura. Dagdag pa meron din siyang natutunan sa pangyayaring ito, na ang mortal nilang kalaban na si Simonyeob ay buhay pa. Ang Underworlder na ito ay nagtataglay ng puti na may konting halong itim na aura, ibig sabihin ay isa na ito sa mga malalakas na pinuno ng kanilang lahi. Sinabi pa nito na sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin na nila na mapapatay nila si Simonyeob, nang sa gayon ay makapaghanda na silang makipagkita sa kanilang propeta. Pagkatapos naman niyang sabihin ito ay isang tao ang nagsalita sa likuran niya at sinabi na naiintindihan niya, at tinawag pa niya ang Underworlder na ito bilang ang pangatlo. Samantala sa bahay ni Jaeho, ay tinatanong niya kung bakit bumalik na kaagad si Simonyeob, dahil sa pagkakaalam niya ay 4 na araw itong mawawala. Sinabi naman ni Simonyeob na mayroong mga hindi inaasahang pangyayari kaya nandito na siya kaagad. Tinanong naman siya ni Jaeho kung nagtungo ba siya sa bulubundukin, kinumpirma naman ito ni Simonyeob, at sinabi na kung doon pala siya pumunta ay dapat naghukay siya ng mga ginseng para mayroon siyang naiuwi. Sinabi naman ni Simonyeob na mayroon nga siyang nakita na katulad ng kanyang sinasabi, at sa sandaling ito ay inabot niya kay Jaeho ang isang bote, at pinatitingnan ito sa kanya. Habang sinusuri naman ito ni Jaeho ay nagulat siya sa kanyang nakita, dahil ito ay isang buto ng Zadron. Kaya agad niyang tinanong si Simonyeob kung bakit siya mayroon ito. Pagkarinig naman nito ay sinabi ni Simonyeob na nakita niya ito sa loob ng isang, kaya dahil dito ay galit na tinanong ni Jaeho kung bakit hindi na lamang niya ito pinatay, dahil sa kanyang palagay ang isang buto na katulad nito ay kayang wasakin ang buong syudad. Pinatitigil naman siya ni Simonyeob, at sinabi na masyado siyang exaggerated mag-isip, dahil kung mangyayari man iyon ay mayroong superhuman na nasa malapit, at mapipigilan kaagad ito. Sa pagkakarinig naman nito ay ipinaliwanag ni Jaeho na kung aalisin nila ang mga manlalaro na superhuman sa battlefield, ay karamihan ng mga superhuman ay mga ordinaryong mamamayan na nagkataon lamang na mayroong aura, at kung mangyayari ang ganoong insidente ay magiging pagkain lamang sila para sa mga Zadron. Matapos namang marinig ang paliwanag na ito, ay sinabi ni Simonyeob na hindi niya talaga alam ang bagay na yon. Kaya dahil dito, ay muling ipinaliwanag ni Jaeho na ang mga Zadron ay itinuturing bilang isang boss monster, na nangangailangan ng isang grupo ng mga tao para ihunting at patayin. Pagkatapos nito ay tinigil na niya ang kanyang pagpapaliwanag, dahil parang binabaliwala lang din naman ito ni Simonyeob. Tinanong naman ni Simonyeob kung bakit huminto na siya, dahil hindi pa niya binabanggit ang importanteng impormasyon na kanyang hinihintay, at ito nga ay kung magkano niya maibebenta ang bagay na ito.
Nagulat naman si Jeho sa pahayag na ito at tinanong siya kung bakit niya ibebenta ang ganitong bagay dahil kung mapapakawalan ang halimaw na ito, ay mahihirapan ang mga tao na tapusin ito. Idinagdag pa niya na kung nangangailangan naman siya ng pera ay bibigyan na lamang niya siya para huwag na lang niya ito ibenta. Sinabi naman ni Simonyev na wala naman siyang sinabi na kailangan niya ang pera, ang pinupunto lamang niya ay sa pagkakaalam niya, ay mayroong mga organisasyon na gumagawa ng research tungkol sa underworld civilization, at gusto lamang niyang tulungan ang mga ito sa kanilang research. Matapos namang marinig ito ni Jeho, ay sinabi niya na hindi niya inaasahan na marinig ang bagay na ito mula sa kanya. Sinabi naman ni Simonyev na hindi nila pwedeng basta na lamang kalimutan ang tungkol sa mga underworlders, dahil naniniwala siya na hindi pa namamatay ang lahat ng mga ito, at naniniwala din siya na nagtatago lamang sila, at naghihintay ng tamang pagkakataon para makaganti. Matapos naman niyang banggitin ang tungkol sa topic na ito, ay sinabi ni Jeho na mayroong isang organisasyon na nagsasagawa ng research tungkol sa underworld, at iyon mismo ay ang World Battlefield Association. Makalipas ang ilang araw, sa isang stadium ng battlefield, ay nagaganap ang laban ng YSM. Sa sandaling ito ay pinupuri ng announcer ang mga kakayahan ni Nayon, na ngayon ay tumatalon at inaatake ang isang halimaw ng kanyang buong lakas, at matapos nga ang atake niyang ito ay tuluyan na niyang na-kill steal, ang halimaw na inaatake ng kanyang kalaban. At habang nakangiti pa ito sa kanyang kalaban, ay galit namang sumugod ito patungo sa kanya, at sinabi na masyado na siyang nakakainis. Habang inaatak naman siya nito, ay patuloy din namang umiiwas si Nayon sa kanya, kaya hindi niya ito matamaan. Habang galit na galit pa ito, dahil hindi niya ito matamaan, ay patuloy naman siyang inaasar ni Nayon na para bang nakikipaghabulan lamang sa kanya. Lalo namang nagpupuyos sa galit ang lalaking ito, at sinabihan na talagang nainis na siya sa babaeng ito, ngunit habang lalo itong nagagalit ay lalo lamang siyang inaasar ni Nayon, at sinabi na sayang naman, dahil hindi niya talaga siya mauhuli. Kaya dahil dito ay napasigaw na lamang ang lalaking ito, at sinabi na talagang nakakainis na siya, tumawa naman si Nayon at nagpasalamat sa mga papuring sinasabi niya. Sa kabilang banda si Simonyev, habang pinapanood ang laban nito ay natutuwa sa kanyang ipinapakita, dahil napakalaki na ng ipinagbago nito, simula noong una niya itong makilala, at maging ang kanyang mga stats ay malaki na rin ang itinaas, at ang iba pa nga sa mga ito ay na-max out na niya. Habang sinusuri naman ito ni Simonyev, ay sinabi niya na bagamat nagkukulang sa leadership si Nayon, ang kanya namang tactics stat ay mas mataas ng hindi inaasahan, at kung sakaling ma-max out niya ang kanyang speed at tactics ay marami pa siyang kikitain na pera para kay Simonyev, dahil kahit hindi pa nga na-max out ang kanyang speed, ay nakakasabay na siya kay Nathan kung sa speed ang pagbabasehan. Kaya dahil dito ay iniisip niya na patagalin na lamang siya ng ilan pang panahon sa kanilang team, habang pinalalakas pa niya ang iba nitong mga stats, ngunit dahil naging star na siya ng YSM, ay napatanong tuloy siya sa kanyang sarili, kung maibebenta pa ba niya ito sa ibang teams, dahil halos kalahati ng kanilang mga fans na nanunood sa kanilang mga laban, ay nandoon upang panoorin siya. Pagkatapos nito ay tinuon naman niya ang kanyang pansin kay Biom, na gumagawa din naman ng sarili niyang effort para sa team. Ngunit sa kabila nito ay tila hindi pa rin kontento si Simonyev dahil hindi nakikita ng mga manonood ang kanyang impact sa mga laban dahil masyado siyang low profile at lumalabas lamang kapag mayroon siyang pagkakataon na atakihin ang isang kalaban. Kaya dahil dito ay walang nag-cheer para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay maayos naman niyang ginagampanan ang kanyang role bilang isang damage dealer. At dahil na rin sa mga miyembro na katulad niya ay magiging madali na para sa kanila ang mapromote sa KB1 League. Habang pinag-iisipan pa niya ito, ay tuluyan nang natapos ang laban sa score na 10-0, at dahil dito ang second match ay panalo para sa YSM. At dahil din sa pagkapanalo nilang ito, ay nakarating na ang Team YSM sa post-season match. Samantala si Jeho ay biglang dumating sa likod ni Simonyev, at sinabi na nagawa talaga niya na makarating sa post-season match. Hindi naman nagulat si Simonyev sa kanyang pagdating na ito, at sa halip ay tinanong siya kung ano ang ginagawa ng national coach sa isang maliit na match na katulad nito. Sinabi naman niya na kababalik lamang niya mula sa Battlefield Association, matapos siyang mag-request na i-recover nila ang buto ng Sadron mula kay Simonyev,
at sinabi ng mga ito na aabutin ng ilang linggo bago nila makuha iyon mula sa kanya. Sinabi naman ni Simonyev na tila masyado at ang matagal bago nila kunin ang bagay na iyon. Binanggit naman ni Jeho na sinabi ng asosasyon na wala namang magiging problema kahit magtagal sila dahil nasa pagmamay-ari naman iyon ni Simonyev. Kaya dahil dito ay nakumbinsi na rin si Simonyev at sinabi na tama nga naman sila. Binago naman ni Jeho ang usapan at sinabi na noong una ay inakala niya na nagbibiro lamang siya noong sinabi niya na bibili siya ng isang team. Ngunit ngayon ay hindi siya makapaniwala na ang binili pa talaga niya ay ang pinakamahina na team mula sa KB2 League at nagawa pa niya itong mapaabot sa postseason. Sinabi naman ni Simonyev na normal lang iyon dahil maayos niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Dinagdag naman ni Jeho na ang bilang ng mga fans at mga nabibentang tiket ay tumaas din at maging ang mga video ng kanilang laban ay pinapanood ng karamihan sa YouTube. Ngunit sinabi rin ni Jeho na kahit na malakas na ngayon ang kanilang team, ay hindi ba siya nag-aalala para sa darating na postseason dahil masyadong kukonti ang mga manlalaro na ginagamit nila. Ngumiti naman si Simonyev at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito, kaya dahil dito ay tinanong siya ni Jeho kung bakit ganoon pa rin siya kakumpiyansa. Dahil sa mga panahong ito ay naanalisa na ng mga kalaban ang mga tactics na ginagamit nila, at makakagawa na ito ng mga counter laban sa kanila. Kaya dahil sa kanyang kurisidad ay itinanong niya kung mayroong ba silang secret weapon na itinatago pa. Sinabi naman ni Simonyev na malalaman din niya ang bagay na ito. Samantala habang nag-uusap ang dalawa, ay oras na para interviewin ang coach ng Team YSM na si Coach Gabriel. Habang pinupuri pa ng reporter ang coach tungkol sa kanyang mahusay na pananalita, ay itinanong niya kung ano ang mga paghahanda na kanilang para sa darating na postseason. Sandali namang natahimik ang coach, pagkatapos ay sinabi na hindi naman sila nag-aalala para sa darating na postseason, at binanggit pa nga niya na sa palagay niya ay mapupunta na sa kanila ang tropeo para sa laban na ito. Matapos namang marinig ang buong kumpiyansang sagot na ito, ay tinanong ng babae kung ano ang dahilan ng kumpiyansa nilang ito. Sinabi naman ng coach na gumawa siya ng deal sa kanilang club owner na si Simonyev bago siya pumunta sa team nila. Dito nga ay sinabi ni Coach Gabriel na para maging coach siya ng Team YSM, ay nangako si Simonyev na sasali siya sa 3 laban sa bawat taon. Kaya dahil dito ay nalulungkot na siya para sa kanilang magiging kalaban, dahil ang makakalaban ng mga ito ay ang pinakamalakas na superhuman sa buong mundo. Matapos namang marinig ng mga manunood at ni Jeho mismo ang pahayag na ito, ay nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkagulat. Dahil dito agad namang tinanong ni Jeho kung totoo ba ang sinabi ni Gabriel. Ngumiti naman si Simonyev at sinabi na totoo ang lahat ng sinabi ng kanilang coach. Sa susunod na episode ay magsisimula ng maglaro si Simonyev bilang isang opisyal na player para sa kanyang sariling team. At dito nga ay ipakikita na niya kung paano niya i-overpower ang lahat ng kanyang makakalaban. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, lalo na dun sa hindi nag-skip ng ads. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.